Kamusta Aquarius? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung anong pagbabagong nangyayari sa iyo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. Kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Aalamin din natin sa huli kung ano yung message ng person mo through songs. Maganda itong mga cards mo kasi mas pinipili mo sa buhay mo yung kapayapaan. At saka sa mga pintuan, meron ka ng susi. Ibig sabihin, nasusolusyonan mo yung mga problems mo. At saka, hindi mo rin binibigyan ng energy or attention yung mga taong hindi nagpapahalaga sa iyo. Ang ilan sa inyo may pagkairita kasi nga hindi ka natatrato ng tama, pero may mga Aquarius naman na hindi na to issue sa iyo kung hindi ka man bigyan ng attention or pagpapahalaga. At yung pagtitiis mo, magandang behavior sa mga mahirap na sitwasyon na pinagdaraanan, meron tong reward. At saka unti-unti, mas na-apply mo na sa sarili mo yung pagiging kalma, maturity, at saka mas lalo ka nang nagiging malakas sa pagharap sa bawat problems. Ngayon naman guys, alamin natin yung iba pang detalye gamit naman ng tarot cards. Habang hinahanap natin, ituloy ko lang guys. Alam nyo maganda rin yung meaning ng mga cards na yan kasi yung unang card, yan yung simula. Yung pangalawa, forgive and forget. Yung pangatlo, celebration. Kaya kapag sinabi mong ipapaubaya mo na kay God, ipaubaya mo na ng tuluyan. Yung hindi ka na magtatanim ng sama ng loob sa kapwa mo. Magtiwala at saka maniwala. Huwag tayong magko-question kay God. Page of Pentacles, the Temperance at the Hangman. Marami kang natutunan sa bawat trials na dumating sa buhay mo. Ito yung hustisya na para sa iyo. At saka ang ilan sa inyo, mas sinaharap mo na yung buhay mo ng positibo at kung ano yung mga bagay na gusto mong makamit. Matatapos mo na yung problemang kinasasangkutan mo. Nakadalawang cards ka na. Sa career, nakadalawang cards ka na para sa patience at saka nakadalawang cards ka na rin para sa ma-achieve mo yung goals mo sa buhay. At kung meron ka mang problema na kinakaharap sa career, ang advice ng cards, hindi mo naman kailangan bigyan ng agarang solusyon yung problems mo. Suriin mong maigi kung ano talaga yung pinanggagalingan ng problema. Ikaw ba o yung karir mo? Ganon din sa negosyo, lalo na kung kailangan ng creativity, kung ano yung dapat idagdag para makapagdesisyon ka kung ano ba yung dahilan bakit walang progress. Sa mga single, meron kang potential person na nagugustuhan pero hindi mo pinagpapatuloy yung feelings mo or pagpapakita ng interes. At napapansin din ito ng potential person. Pero naiisip din niya na baka manilang siya ng pag-unawa sa pagtingin mo o kaya yung pagbibigay ng atensyon.
Pero may ilang single na kahit merong nagugustuhan, mas mahal pa rin or meron pa rin puwang sa puso yung dating nakarelasyon. At ang advice ng cards, i-release na kung ano man yung feeling sa past. Kasi ito lang yung nagiging dahilan kaya walang dumarating. Itong message ng person mo, nagkaroon ng panlilinlang sa relationship nyo. At hindi ito na itago ng person mo. Nararamdaman mo at saka nakikita mo rin sa kanya yung pagbabago. Ito yung kinakatakutan ng person mo, yung harapin yung problema na nangyayari sa relationship nyo. Dahil sa alam niya na matatapos yung relasyon nyo dahil sa mga maling desisyon niya. Meron din siyang natutunan sa mga nangyari sa relationship nyo at ito yung mas binibigyan niya na ng atensyon, yung magkaroon ng pagbabago yung buhay niya. At ituwid kung ano man yung mga pagkakamali. Wala pa naman binabanggit na matinding problema dito guys, pero ang ilan sa inyo na nasa relationship, dalawang cards na yung nagsasabi na yung relasyon nyo ay may faithfulness, loyalty, at saka payapa. Ang konting problemang pinapakita ay yung isa sa inyo ng person mo, ang ilan sa inyo ay masyadong nagwo-worry. I-open mo yung problems mo sa person mo para matulungan ka niya. 3 of Wands, 2 of Swords, at 7 of Pentacles. Dito na sinagot guys kung ano yung worries ng person bukod sa love. Yung career, yung magiging pamumuhay nyo. Lalo na't ang ilan sa inyo, yung person mo gusto niya makipagsapalaran papunta sa ibang bansa, pero hindi niya pa ito napagdedesisyonan. Kasi totoo naman yung nasa isip niya na magiging maganda yung kapalaran nyo at saka magiging maganda rin yung kita niya. At saka bumabalik ulit tayo sa mga naunang cards na kung sinurrender mo na kay God yung buhay mo, magtiwala ka. Sa financial, nakadalawang cards ka na yung pagsusumikap mo, patience, hard work ay maibabalik sa iyo. Magkakaroon na ng kasagutan yung financial problems mo. Kung meron kang bayarin, mababayaran mo na. Hindi na ganun kahirap yung sitwasyon sa financial. At ang warning ay ibalanse mo yung financial na dumarating sa iyo. Huwag din masyadong maging materialistic. Alalahanin mo kung ano yung mga nangyari sa iyo sa nakaraan. Para hindi na maulit. Sa mga single, ang ilan sa inyo, naikipagrelasyon ka pero panandalian lang. Kasi hindi mo nakikita dun sa person yung mga bagay na gusto mo sa relasyon. Kasi ang ilan sa inyo, yung nangyari sa nakaraan ang nagiging batayan mo. Na hindi na maulit at alam mo na kung ano yung relasyon na gusto mo. Sa relationship, kasama sa pangarap mo yung family mo or person mo. Mas lalo pa nga nagiging happy ang family or relasyon. Ang message ng person mo ay love. Kumbaga kung noon may mga worries, nawala yun. Kasi mas nanaig yung love sa buhay niya. Kasi ikaw or ang family nyo ang pinakamahalaga sa kanya at magandang nangyari sa buhay niya. At saka nakakasunod na rin siya sa kung ano yung mga gusto niya sa buhay. Naniniwala rin siya na kahit may mga trials, alam niyang marami pa ring magandang darating sa buhay niya.
At yung power na meron siya, yun ay dahil sa tiwala sa sarili at saka na alam niyang makakaya niya yung mga hadlang na darating. Sa mga nasa relationship, may enjoy nyo ng person mo yung relasyon nyo. Lalo na't ang ilan sa inyo magta-travel kayo ng person mo. Mamamasyal o kaya dadaling ka niya sa lugar na kung saan siya nagtatrabaho or nakatira. Ang ilan naman, humihinto yung relasyon kasi meron kayong importanteng desisyon na gagawin ng person mo. Pero sa ngayon, nahihirapan ka pang magdesisyon sa mga plano ng person mo. Ay siya nga pala guys, general reading ito kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. Ikaw na magpalit kung si person mo ito o ikaw. The Wheel of Fortune in reverse, Five of Wands in reverse, at Knight of Pentacles. May mga sitwasyon sa buhay mo na magkakaroon ng delay. Pero hindi mo kailangan mag-alala kasi matatapos din yung problemang kinakaharap mo. Magkakaroon ng kapayapaan at saka solusyon. At inuulit-ulit sa iyo ng cards, nakatatlong cards ka na yung patience mo, tiyaga, ay merong magandang kapalit. Kahit na sa tingin mo, matagal or mabagal man ito dumating, worth it naman kapag natamo mo na. Ang ilan sa inyo sa kalusugan, nakadalawang cards ka na nagkakaroon ka ng health problem. Dahil na rin sa iba't ibang problema na nararanasan mo. At saka ang ilan sa inyo, ang iniisip mo kasi ay kabiguan. Kaya pati kalusugan mo, naapektuhan. Pero base sa mga cards, may babalik mo din yung dati mong lakas. Sa mga single, maraming oportunidad na dumarating sa'yo sa love. Ang problema lang, tinatanggihan mo. Ang tips sa'yo ng mga cards, kapag ka merong mga potential person na nagpapakita ng interest sa'yo, kilalanin mo kasi yung mga pagkakataon sa love, bihirang dumating. Pero bibigyan ka pa rin ng chance ng universe na para magkaroon ka ng love life. Itong person na to, mararamdaman mo na secure ka sa kanya, sinusuportahan ka at mahal ka. At para sa ilan na nasa relationship, wala naman kasi talagang perfect na relasyon. Meron tayong kanya-kanyang weakness. Kaya hindi agad-agad yung bibitaw na. May mga ups and downs talaga na darating sa relasyon para mapatibay ito. At yung mga problemang dumarating ay lilipas din. Nakaapat na cards ka na para sa solution sa problems. Itong message ng person mo, yung mga problema or trials na dumarating sa buhay niya ay mas lalong nagpapapressure sa kanya. Pero pinapaalala ng cards na yung problem ng person mo, may mga options na pwede niyang magamit para masolusyonan yung problems. At yung person mo ay good partner. Marunong siya makikooperate sa kapwa. Hindi niya na masyadong iniintindi pa yung mga worries niya. At saka nakakapag-relax din siya. Malaking tulong ito sa relasyon niyo kapag nasa kondisyon siya. At nakalimang cards na yung mga problems ay may solution. Kumbaga, trouble-free ka na. At alam ng person mo na darating din sa kanya yung blessings. At saka napansin ko lang guys, hindi lang good partner yung person mo, good person din siya. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, naka-apat na cards ka na yung relationship yun ng person mo ay solid, stable, at committed. Ito yung final card na the Death. Meron ng chapter na matatapos sa buhay mo kasi yung sisimulan mo, mas positive.
Kaya sinabi na kanina na i-release kung ano yung mga negative, past person man ito or situation. Itong Four of Pentacles naman, naka-3 cards ka na para sa financial security. Magkakaroon ka ng savings, at saka meron na rin pagkontrol sa sarili. Sa paggastos. Ito yung last card, 8 of Wands. Naka-5 cards ka na para sa magandang resulta dahil sa effort mo at patience. Puno yung energy mo at saka magiging busy ka. At yung magandang pagkakataon, mararamdaman mo ito mapapansin mo sa sarili mo at bibigyan mo to ng aksyon at hindi na pakakawalan. Naka-3 cards ka na para sa travel abroad. Pwedeng mag-travel ka lang or doon ka magtatrabaho. Ang ilan sa inyo doon ka titira. At saka lahat ng cards mo paulit-ulit lang tayo guys. Na kahit dito sa huli sinasabi na magkakaroon ng solusyon yung problems mo. Siya nga pala, thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman yung message ng person mo through songs. How deep is your love? Pakinggan nyo na lang dito sa YouTube.